Sa ating makabagong mundo dulot ng pandemya, hindi inaasahan na magbabago din ang takbo ng paraan ng pagtuturo sa mga estudyante. Nang dahil nga sa nangyari ay naglunsad ng online classes o online learning ang Departamento ng Edukasyon. We're ready for the opening of classes on October 5. Once more, we'd like to emphasize that when we open classes, there will be no face-to-face sessions. And sessions will not be limited to online sessions alone. This is because we have adopted a policy of blended learning wherein various modalities are being recommended depending on the situation at the level of the region and of the school. Inilahad dito na dapat lahat ng mga estudyante ay magkaisa sa pakikipagkomunikasyon hingil sa kanilang kapakanan na matuto kahit nasa mga bahay lamang. Sa tulong ng gabay ng mga magulang ay dapat makapag-aral ang mga bata dulot ng pinatupad na online class. Kaugnay ng online classes, maraming mga estudyante, guro at paaralan ang gumagamit ng platapormang Zoom application upang ganapin ang kanilang pagpupulong. Ayon sa papel nila Kadeha Mukhtar at ng iba pang mga kasapi nito, inilahad nila na nang dahil sa pandemya ay nasubukan ang kahandaan ng mga paaralan pagdating sa mga ganitong uri ng sitwasyon na kailangang harapin at matugunan. Sa tulong ng mga teknolohiya, kabilang na ang hardware at software sa paggamit nito natutugon sa online learning. Kamakailan lamang ay napabalita sa isang programa sa GMA ang pag-Zoom hijack ng mga hacker sa isang klase na kasalukuyang nagtuturo ang isang guro. Nakakapangamba ang ganitong sitwasyon kung puro minor de edad ang mga kalahok. Ayon sa papel nila Christina Williams at ang iba pang mga kasapi nito, inilahad nila dito ang paglago ng mga cybercrime issues sa panahon ng COVID-19 pandemic. Kaugnay nito, 90% ng mga taong gumagamit ng Zoom application ang nakakaranas ng ganitong pangyayari sa loob ng kanilang pagpupulong. Ayon sa pag-aaral ni Marites Fontanilla, inilahad niya na sa pagdami ng mga taong gumagamit ng mga platapormang online, mas lalo ding dumadami o lumalago at nagiging talamak ang pagdami ng mga hacker na inaabuso ang kahinaan ng ibang tao sa paggamit ng mga platapormang ito. Ayon sa kahulugan ni SESCO, ang cyber attack ay isang hamak at sadyang pagtatangka na maaaring sila ay individual o isang grupo na nambibiktima din ng ibang individual at organisasyon. Umaatake ang mga ito upang makakuha ng mga impormasyon na maaari nilang magamit. May iba't ibang uri ng cybercrime ang maaari nilang ma-encounter. Halimbawa na lamang ng mga ito ay ang ransomware, phishing, spam, social engineering, phishing at smishing. Ayon sa papel ni Paul Wagensil, inilahad niya na hindi ganun kaprotektado ang seguridad ng Zoom application. Marami itong pagkukulang upang siguraduhin protektado ang isang pagpupulong. Katulad na lamang ng information asset na kung saan nakukuha ng mga hacker ang iyong login username at password na maaari nilang ibenta sa black market o hindi kaya ay gamitin upang pang-blackmail sa'yo. Ayon naman sa nailimbag ni Ayon Sikara, madami ng kaso ang natatanggap ng FBI ukol sa naturang issue ng pagsusum banning sa loob ng isang online classes. Ito ang 5 paraan upang maging protektado tayo sa ating gagawing pagpupulong. Una, i-disabled ang guest screen sharing. Pangalawa, i-required natin na ang host ay laging nauuna sa meeting. Pangatlo, ang meeting ID ay dapat lamang sa mga kalahok ibibigay. Pang-apat, gumamit ng password sa gagawing meeting. At ang pang-5, gamitin ang bagong feature ng Zoom na waiting room. Kaligtasan pa din ang ating unahin para sa ating kapakanan at sa kapakanan ng lahat ng kalahok sa ating gagawing pagpupulong.